Hello, dreamers! Welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about St. John Bosco's life as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 9, Life at School, Good Companions, Practices of Piety. Bago tayo dumiretso sa summary ng Chapter 9, i-unlock muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang piety. According to Merriam-Webster, piety is the quality or state of being pious, such as fidelity to natural obligations, for example, to your parents, dutifulness in religion, or devoutness. Sa Filipino, pwede nating sabihin na ito ay pagiging relihiyoso o pagpapakita ng mga gawaing tugma sa ating pananampalataya. Piety is also one of the gifts of the Holy Spirit. And if we have this gift, meron tayong tatlong actions or dispositions or kalooban na naipapakita. So parang meron tayong tatlong signs na pwedeng ipakita na meron tayong piety. Una, pag meron tayong piety, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa Diyos. Minamahal natin siya at itinuturing natin siyang ating Ama. Pangalawa, meron din tayong lubos na pagmamahal sa Diyos. Kaya gusto natin siyang i-please or pasayahin kahit na kailangan nating magsakripisyo. Pangatlo, malalaman natin na meron tayong piety kung sinusunod natin ang mga katuruan at commandments at itinuturing natin ang mga ito na pamamaraan ng Diyos para maipakita niya na mahal niya tayo. Sana with that short explanation of what piety is, naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. Punta na tayo ngayon sa summary ng Chapter 9. Quick recap of Chapter 8. Kung maaalala natin, may nakabuo si Johnny ng Society for a Good Time. And this group had rules. Dito naman sa Chapter 9, ikinuwento ni Johnny na may dalawang bata, si William Garigliano at Paul Brahe, na great and active members of the group, the Society for a Good Time. Sila yung mga batang gumagawa ng recreational activities or fun activities kapag tapos na nila yung homework nila. Ayon kay Johnny, tahimik at payos ang mga kaibigan niyang ito. Binibigyan rin siya ng good advice ng mga kaibigan niyang ito. Kapag feast days, pupunta sila sa St. Anthony's Church, kung saan nakatanggap si Johnny ng catechism or pangangaral about the Catholic faith. Nakapakinig din siya ng mga kwento na natatandaan pa nga niya habang isinusulat niya yung MO. Dito sa church na ito, mga Jesuits o mga Jesuita ang nagbibigay ng catechism. Ang mga Jesuits ay isa ring religious order founded by St. Ignatius of Loyola. Katulad ni Pope Francis, si Pope Francis ay isang Jesuit. So, alam natin yung mga Salesians, meron silang SDB sa pangalan, Salesians of Don Bosco. Yung mga Jesuits naman or mga Jesuita, meron silang SJ sa dulo ng pangalan nila. SJ stands for Society of Jesus. Okay, going back. In a week, nagkikita-kita ang members ng Society for a Good Time sa isang bahay ng isa sa mga miyembro. Mag-uusap sila about religious matters at kahit sino pwedeng mag-attend sa gatherings na ito. During gatherings, they would do something fun but pleasant. Magdi-discuss rin sila ng religious topics. They would always do spiritual reading and prayer. Binibigyan din nila ang isa't isa ng good advice at kung mayroon man silang nakikita na dapat baguhin ng kanilang kasama, sinasabi rin nila yun sa isa't isa. Constructive criticism or fraternal correction yung ginagawa nila.
Bukod sa mga gawaing ito, nakikinig rin sila ng sermons together, they also go to confession together, and they receive Holy Communion often. Before classes begin, sabay-sabay rin silang sumisimba. They go to church together bago sila dumiretso sa kanilang klase. Then, their classes also usually begin with the praying of the actiones, which can be translated as this. Lord, may everything we do begin with your inspiration, continue with your help, and reach perfection under your guidance through Christ our Lord. Makikita ang prayer na ito dito sa prayer book. Diyan sa prayer book na yan. Nandun siya sa page 33. Iba yung title and the words are not exactly as how it was translated kung paano ko siya binasa kanina. Pero the meaning is almost the same. So pagkatapos ng aksyones, susundan naman ito ng Hail Mary o ng Ave Maria. Tapos bago naman mag-end ang klase, ay dadasalin naman nila ang Agimus na malamang ay pamilyar sa atin. Ito ang Agimus. We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, you who live and reign forever and ever. Tapos magdadasal sila ng Hail Mary ulit. Kapag naman feast days, lahat ng estudyante pumupunta sa simbahan. Nagkakaroon muna ng Little Office of Our Lady or Liturgy of the Hours. Tapos magkakaroon ng Misa, then Sermon. Noong 19th century sa Piedmont, ganun yung ginagawa nila. Misa muna, tapos Sermon. Kapag naman gabi na, nagkakaroon ng catechetical instruction, tapos Vespers or evening prayers, then Sermon ulit. Practice din sa school ni na Johnny na magpakita ng card to prove na nakapag-kumpisal sila that month. At kapag hindi ito nagawa ng isang student, hindi siya papayagang mag-take ng final exams kahit na isa pa siyang mahusay na estudyante. Nagbunga ng maganda yung ganitong practice. Sa loob ng maraming taon, walang nagmumura at naging magalang rin yung mga estudyante both at home and in school. And usually at the end of the year, buong klase ay napopromote to the next level. Take note though, kahit na binanggit ni Johnny yung benefits nitong practices na to sa kanyang MO, hindi yun inimplement ni Don Bosco sa sarili niyang school. Gusto niya kasi ng atmosphere of freedom at ayaw niyang mag-commit ng sacrilege or paglapastangan sa sacraments yung mga bata. Kaya hindi niya nire-require yung mga bata sa schools niya na magpakita ng card to prove that they went to confession or iba pang strict practices na na-experience niya sa school niya sa Kerry. Freedom rin ang reason kung bakit sa school ni Don Bosco hindi pinag-receive ng communion ang mga bata per row. Para sa kanya, magiging obvious kasi masyadong magiging obvious kung sino yung hindi tumanggap ng communion kung pipila by row. So makikita agad kung sino yung may iwan sa upuan at hindi tatanggap ng communion. Pagdating naman sa confession, para makapag-confess yung mga bata, confessors are available in church. Basta nandun yung mga bata sa simbahan. So let's remember, even though the strict practices had good benefits in Johnny's school in Kerry, he didn't implement those in his own schools. Joseph Maloria, who had a doctorate in theology, became Johnny's confessor. He encouraged Johnny to go to confession often and to receive communion often. Hindi common yung ganitong advice noon. In fact, at that time, confessors wouldn't allow someone to go to confession and receive communion more than once a month.
And even if Johnny was studying at Kerry, he never forgot his friends in Murialdo. He kept in touch with them and he visited them. Nagkaroon na nga rin ng branch yung Society for a Good Time in Murialdo at nagkaroon din sila ng same rules. Narito ang reflection questions na pwede nating pagnilayan para sa Chapter 9. First, how do we practice piety? Second, paano natin sinisimulan ang ating mga gawain? Nagdadasal rin ba tayo o mas nauuna ang pagko-complain o pag-angal, pagkairita o pagsusungit dahil sa dami ng gawain? Apart from the usual reflections, gusto ko rin sanang mabigay ng challenge sa inyo, siguro lalo na sa mga miyembro ng Salesian family at sa mga ministries na kabilang sa Salesian parishes. Subukan nating simulan ang meetings natin or any activity with spiritual reading and prayer na narinig natin na pinapractice sa school na pinag-aralan ni Johnny Bosco. At nakita naman natin kung ano yung naging effect sa kanya. Dasalin rin natin ang aksyones at Ave Maria sa panimula ng gawain ng ating grupo. Gawin natin ito sakaling hindi pa ito ang practice natin. Let's just see how our activities will go and how doing these practices of spiritual reading, prayer, praying the actiones and Hail Mary at the beginning of our work would guide us in our mission and in whatever work that we are doing. Siyempre, kahit hindi ka bilang sa Salesian family, kahit hindi bahagi ng ministry ng Salesian parishes, pwede nyo rin itong gawing practice. Kahit estudyante ka, kahit tatrabaho ka sa office, no matter what your work is, siyempre pwede mo ito i-apply. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Nasa chapter 10 na po tayo. At huwag po nating kalimutang mag-alay ng isang Hail Mary o isang Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. Please also share this video para mas marami pang tao ang makakilala kay St. John Bosco at para mas marami rin ang ma-inspire sa buhay niya. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.